So ayan, aalis na naman ang inyong uh, kababayan dito sa Karachi. At ako'y may bibilhin lang sa bazaar. Okay, tingnan ko kung makakapag-video ako. Not sure, kasi nga tulad ng sinasabi ko, hindi safe ang mag-video dito. At gamitin ang cellphone ng naka-open, medyo maingay, ang ingay. Ingay ha. Ingay dito sa baba. Manok. May manok. Hello everyone, welcome back to my channel. And for today's video, I just share ko sa inyo kung paano ba akong makipagtawaran sa mga tindero sa palengke. But actually, I don't have the video kasi nga delikado. So ikikwento ko na lang sa inyo kung anong ginawa ko at kung paano akong nakipagtawaran at paano ba kami nagkaintindihan ng tindero na hindi nakakaintindi ng English at hindi nakapagsalita. At ako naman na ang Urdu ay paputol-putol o may kaunti lamang at hindi ko rin masyadong maintindihan pero naiintindihan ko ng kaunti, but at the end ang maganda ay nagkakaintindihan din kami. Ang pinakamasaya ay nakakatawad pa nga naman ako. So ito yung karaniwan o kadalasang dinadaanan ko, ang kalsada o main road dito sa Gulshan o University Road. At yan, mapapansin nyo yung malalaking may butas dyan na may harang at napakarami kasi meron dito nangyari na hindi maganda at talaga namang kakalungkot. Saka ko na lang ikikwento sa inyo. At nandito nga ako sa loob ng rickshaw. Nag-rickshaw ako ngayon. Trip ko lang kasi ang hangin at saka malamig. Pero medyo tinamad ako kaya nag-rickshaw na ako. Kasi yan nga ang mga donkey nagtatrabaho na rin. At ito naman ay building kung saan makikita mo ang napakaraming second hand. Meron din namang hindi pero karamihan ay second hand. Bago ako pumunta sa bazaar o sa MTS, dadaan ako, hindi ko alam kung paano, ay dadaan muna ako dito sa isang kababayan na malapit lang din sa amin. Talaga napakalapit, siguro mga 1 kilometro lang. At pwede na rin lakarin kapag sinipag ka. So ito yung building, napakalaki ng lugar na ito. Napansin ko lang kasi nga nakapink ako doon sa gate ay bigla akong tinanong at ayaw kong papasukin kasi nakalimutan ko yung flat number. So sabi ko itanong doon sa information kung anong flat number at hindi rin nga kami nagkakaintindihan. So sabi ko basta yun nasa 3rd floor at hanapin na lang nila. At yun nga nakita naman nila at yun, pinapasok na ako. Ayan. So, ito yung flat. Kaya naman, maglalakad na lang ako. Hindi na ako mag-elevator. Actually, ito ay 19th floor. Pupuntahan ko ay 3rd floor. Pero, hindi ako maglalakad. Ayan, ang dami nilang elevator. Pero, hindi ako mag-elevator. Maglalakad ako dahil gusto ko mag-exercise. Lagi na lang nasa loob ng bahay, 24 hours. At halos minsan, isang buwan, nasa bahay lang talaga. Although maraming gawain sa bahay. Pero, iba pa rin yung nakakapaglakad. At ito nga, medyo hinihingal ako dito. Kasi nga, wala ng exercise. Pero kung mapapansin nyo, yung hagdan nila hindi naman ganun kataas at saka maganda yung pagkakagawa, slant talaga. Malinis ang kanilang lugar kasi nga medyo bago pa ito at saka nasa malapit lang to, tabi lang to ng MTS mismo. So ayan. At makikita nyo din dito na 3 floors yung kanilang parking. Alright? Kaya maganda dito bumili ng bahay o ng bahay kung gusto mo ng apartment. Pero kung ayaw mo ng apartment, syempre, mas maganda pa rin yung talagang house and lot. So, ayan, nagtanggal na ako ng, ng mask kasi hindi na ako makahinga. So, ayan, medyo isa pang floor, medyo malayo-layo pa kasi parang nasa 2nd floor pa lang tayo. At masarap namang maglakad ngayon kasi nga malamig. Hindi ganun kalamig dito sa Karachi actually. Kung malamig man, tama lang. Kumbaga kailangan mo lang talaga mag-jacket. Pero sa gabi, kailangan mo talaga ng makapal na kasuotan kasi sobra talagang lamig. Pero hindi kagaya sa mga sa north area ng Pakistan, talagang nagyayelo sila at talagang sobrang lamig. Dito naman malamig pero hindi ganun sobra. Mas malamig kaysa sa Pilipinas. Hindi po pwedeng hindi ka mag-jacket o magsuot o magkumot ng makapal na makapal. So ayan, malapit na ako. One last floor na yata to. Nasa 3rd floor na tayo. So hanapin natin yung bahay ng aking kaibigan. So ayan, malapit na tayo. Dadaan lang ako ng kaunti kasi gusto ko lang makita yung mga bata din. Matagal-tagal na din hindi ko sila nakikita. So ayan, nandito na ako. Kaya stay tuned guys. So ito nga, pauwi na ako. Hindi ko na isinare sa inyo yung loob ng bahay at yung aking kaibigan o kung sino yung kaibigan binisita ko for privacy purposes. So ayan, papauwi na ako at maglalakad na ulit ako. Kasi at ayaw kong mag-elevator. Kaya alam nyo na, isa na itong napakalaking oportunidad para ako ay makapaglakad at makapag-exercise. Okay naman kasi yung place, tahimik.
tahimik at safe naman. At saka hindi pa naman gabi, 3:30 lang ng hapon. At napakaganda ng panahon, mahangin. Although hindi nga masyadong malamig pero napakahangin. Kaya masarap maglakad, hindi ka pagpapawisan kahit na balot ka na katulad nito. So actually sa unahan o sa harapan ng building na ito ay ang Imtiaz Supermarket. Isa sa napakalaking supermarket dito sa Karachi. At siguradong dahil Sabado siya at alas 3 na, napakaraming tao. At hindi rin ako makaka-video kasi nga bawal. Ayaw nila nang nag-video sa loob ng store. Maraming mga business establishment or store dito na ayaw nila nang sila ay binibidyohan. Pero naiintindihan ko naman for business strategy or for the safety of the business. Alam niyo na, hindi naman talaga nga safe ang Karachi or maraming lugar dito sa Pakistan na hindi safe. At syempre ayaw din nilang ma-expose masyado yung mga kung anong mayroon sila o kung ano yung mga dapat nilang protektahan sa loob ng store. Alam niyo na, social media is dangerous or very dangerous. So naiintindihan din natin yan. Kaya naman okay lang. At kung mapapadaan man ako ngayon sa Imtiaz, siguradong hindi ako makaka-video kasi nga bawal at napakaraming tao. So silipin ko lang sa tingin ko hindi rin ako makakapunta doon kasi nga sobrang dami ng tao. At ito nga nasa ground floor na ako. Yan, napakalinis at maganda dito sa lugar na to. Isa sa magugustuhan mo dito bukod sa malalaking at napakaraming elevator ay ang parking area nila, napakaganda. Ayun na nga, hindi na ako nakapasok sa Imtiaz sa sobrang dami ng tao, ang haba ng pila kasi naalala ko sweldohan pala. So ito nga, dumiretso na ako ng bazaar. So dito sa bazaar naman, sa bazaar na pupuntahan ko, karamihan ng tinda ay mga damit, tela at mga laces o kung ano-ano pa about sa damit. Pero mayroon din mga kagamitan sa bahay. Pero titingnan natin. So kung mapapansin nyo, ayan ang mga bus, makukulay talaga. At karamihan talaga dito, ang public transportation ay rickshaw. At yun may chinchi. At nandito na nga ako sa market at yung mga lalaki talaga ang tindero at karamihan dito. So bumili ako nito, organizer na maliit na cabinet o plastic cabinet. At ang presyo nito actually na binigay sa akin ay 2,000. Tinawaran ko siya ng 1,500. At nagpahirapan pa kami pero at the end ay ibinigay niya rin. At ito naman ay 3,500 yung original price na ibinigay niya sa akin. Napakaganda ng quality ng plastic at 4 layers siya. Tinawaran ko siya ng 2,500 ay ayaw talagang ibigay kasi daw napakamura at hindi na daw siya tutubo. Pero sabi ko dahil naman dalawa yung bibiling ko, dapat ibigay na niya. And at the end ay ibinigay niya nga rin ng 2,500. So ito guys, bukod sa nakabili ako noon, nakatawad pa ha, ay ito pa, mayroon binigyan pa niya ako ng freebies. Ayan, 3 towel para sa kitchen towel. Okay? At natutuwa ako kasi ang ganda niya. Ganda ng klase, wait. So ito yung towel, okay? Magandang klase siya. Ang cute. Makapal yung pagkatawal. Hindi ba nakapal? May blessing, di ba? Masyado natuwa sa akin yung tindero ata. Kaya naka-free. Diba? Ganun lang. Yun nga, may mga tao din na mabait at may respeto. Yung mayroon talaga mga pastos or masama ugali ang paggalang sa mga babae. Lalo, syempre, depende pa rin yan sa atin. Depende pa rin kung paano tayo mag-act, paano din natin silang irespeto, at kung paano din tayo may kipag-usap sa kanila. At kadalasan nga lang, nakikipag-away ako sa kanila. Lalo na sa mga rickshaw driver. So, ayan naman for today. So, that's all for today. And thank you so much for watching. See you on my next video. Bye.